we need action. Okay? Kailangan natin ng aksyon. Kailangan natin pumunta doon at magpakita ng ating sentimiento at dapat nga tayo ay punuin natin yung kalsada dahil ngayon nagda-die down na yung issue dito sa flood control. Nakikita nyo ba? Pinapatay na ng dahan-dahan ng social media ang kinasasangkutan ni Romualdez, ni Tambaluslos, ni Lisa Tanas. Pinatay na nga nila yung issue sa Beverly Hills na ang kanilang Deputy Undersecretary ni Bangag sa Office of the President na si Dina Arroyo Tantoco na mismo ayon sa police report ay talagang nahuli at umamin na siya ay pulboronic. Sila ay suminghot at namatay si Tantoco at iyon ay binitbit ni Lisa Marcos dyan dito sa Beverly Hills. Pinatay na nila lahat yun. Ngayon pinapatay na naman, ginugurgur na naman nila yung mga issue ngayon dito sa flood control. Nakikita nyo, ang eksena na naman ngayon ni Erwin Tulfo, di ba? Dahil siya yung humalili dito kay Lacson, di ba? Diyan sa Blue Ribbon Committee. Mukhang tatapusin na nila yung issue sa flood control. At ito na naman yung farm to road market, chuchu na mga projects, Eklabush. See the pattern? Paano nila ginugurgur etong mga isyong importante? Di ba? Kahit nasabihin pa ni Bangag, di ba, inano niya yan sinasabi niya na ang credit sa kanya because of that flood control, then ang mga Diskaya ay dididiin, din nagtalaga siya ng independent commission chuchu at ayaw nila isa publiko at ang tinututukan lang Diskaya, pero ang Pahati Construction, ang Wawaw at kung sino-sino pang mga involved na kasangkot nila, hindi hina-highlight sa media. Alam mo na, di ba? Kung ano ang issue. Ngayon, sa kabila ng nangyayari sa atin, delubyo, baha, lindol, kung hindi talaga kayo maninindigan at sumama sa mga pagtitipon at sasabihin ninyo kayo ay neutral, hindi kayo mapolitika, then it's like saying na you don't care about your country, you don't care about your family. Wala kayong pakialam sa pamilya niyo, wala kayong pakialam sa pangarap ng inyong mga anak, kasi sa bansang isa sa buhay, hindi ka pwedeng neutral, tandaan mo. Kailangan meron kang paninindigan. It's either sa tama ka o sa mali ka, mamili. So, ibig sabihin, kung hindi ka nanindigan, nakikita mo, nagbubugbugan na, lumulubog na ng baha, lumulubog na ng bagyo, delubyo, lindol, and everything, nandito ka pa rin sa gitna kasi ay ayaw ko mag-comment kasi alam mo, neutral ko, jutang ginina. Walang kwenta kang inilalang sa mundong ito kung wala ka panindigan. You have to have paninindigan. It's either right or wrong. Yun lang yun. Hindi pwedeng neutral. Hindi ka pwedeng neutral sa mundong ito, tandaan mo. So sa mga vloggers na nakikita na, they said, I'm neutral ako. BS. BS yun. Yun ay kaduwagan. Or, ang ginagawa nila, playing safe. Diba? Playing safe. Ayaw nila magsalita. It's either natatakot sila mawalan ng followers, ma-unfollow sila, natatakot sila kuyugin. Don't follow that kind of person. Natakot makuyog, takot mawalan ng followers. Meaning they are fighting for themselves. They are fighting for followers, for views, for money. Kailangan nyo ng mga taong nagsasalitang may paninindigan. Hindi yung neutral. There's no such thing as neutral in this world. Ang neutral, support. Mag-resign na ito si Bangag. Pero again, hindi nga yan magre-resign. Hindi magre-resign si Bangag dahil na-enjoy nila ang perks ng pagnanakaw. Right? Okay? Ngayon, mga palangga, walang puwang sa langit ang mga walang pakialam. Magbabayad at magbabayad din sila. Ayaw na ayaw ng Diyos sa mga neutral. Sabi ni Melvin Lakindanom. Exactly. Diba? Ayaw ng Diyos yan. Nakasusap ko na yung Diyos Charing. Diba? Para si Bangag lang. Nakausap daw niya yung tatay niya. Diba? Parang inaano siya ng tatay. Ano ba yung word niya? Sa kadyutanan, sinasaniban ng mga kaadikan itong si Marcos Jr. Okay? Nasaniban na naman siya ng kanyang pagiging addictus. Okay? Na nakausap daw niya yung kanyang tatay. Di ba buwang-buwangan lang? I mean, ba adik-adikan lang? Okay? Now, anong gagawin natin mga kababayan? Dahil sa ngayon, ang kanilang goal ngayon ay what? I-cut na nila ang issue dito sa flood control. Putulin na nila. At ngayon nakikita nyo, nakikinabang na yung, nakikibagay na etong mga media. Pinapatay na rin nila dahan-dahan. Sa ngayon, sunod-sunod ang lindol. Surigao, di ba? Mayroon na naman. Mga palangga, Surigao, Davao, ano nangyari? Kawawa yung mga bayan natin. Kawawa yung ating mga palangga, mga kabataan.
kailangan nyo sila paglaban. Kayo mga tatay at nanay, huwag kayong duwag. Dating empleyado ng National Irrigation Administration, dyan sa Mindanao, na kung saan naglabas din ng kanyang sentimiento, ng kanyang hinaing sa korupsyon. Okay, 40 years old lang ito. Ito na nga pala yun palang kayo sinasabi mo. Itong si Nero Kyle lawyer siya. Okay, 40-year-old lawyer Nero Kyle Antatico, a former senior legal researcher at NIA Region 10. Ako, bata pa, 40 years old lang. Alam mo, hindi pa nga ito kilala, di ba? Hindi pa nga ito kilala sa mundo ng social media. Palangga Rowena, si Antatico, hindi pa siya kilala. So, how much more si Maharlika, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung nandiyan ako sa Pilipinas, kasabay kong namatay si Percy Lapid. Ganon ang Marcos administration. Ganon ang mga kasabot nila. Pag nag-expose ka pa, gugurgurin ka nila. Kaya kailan nyo manindigan, pumunta kayo sa Forbes Park. Ito na ay gabi ng kadiliman o gabi ng kaliwanagan. Kung gabi pa, kung ayaw nyo pa rin manindigan at ayaw nyo sumama, then madilim pa rin ang inyong gabi. Gabi-gabi actually. Not only just one night, but the rest of your nights, the rest of your life. Diba? Ganon yun, mga palangga. So, kailangan nyo manindigan at syempre, mag-ingat kayo at huwag kayong maging mapangahas. Ang sabi ko nga, kailangan ninyong konsensyahin ang mga polis. Kasi alam naman nila ang nangyayari. Kailangan nyo silang kausapin. Huwag kasi, alam nyo, you have to have a good communication with them. Diba? Kahit sa pag-ibig, kahit sa kapitbahay, kapag nagsisigawan, walang mananalo. Walang mananalo, riot yan. Kahit nasa mag-jowa Diba? Sa mag-asawa, sa mag-girlfriend. Pag nag-aaway kayo, pag nagsigawan kayo, ibig sabihin magugurguran kayo, maghiwalay kayo ng landas. Wala kayong goal na makukuha. So, ang ibig ko sabihin, subukan niyong kausapin ang ating mga kapulisan. Nag-aantay lang yan sila, ipaliwanag ninyo. Total, kayo mga nagrarally ay alam ninyo ang nangyayari sa inyong bayan. Sir, maawa naman kayo sa bayan natin. Tanungin nyo sila, i-validate nyo. Although ang iba dyan, magpo-poker face lang yan. Tama bang sinusuportahan mo si Marcos Jr. na isang adik na nakita nyo naman sa buong mundo, di ba? Sa social media na sumisingot siya. Tama ba na ang amo niyong si Lisa Tanas na ang tingin sa inyo ay tae? Kahit na yung mukha niya, mukha siyang tae si Lisa Marcos. Because nandito si June Digamon, ang aking palangga. June, thank you at nanindigan kayo dyan sa Owa-Owa Kajotahan dyan sa London. Andyan ngayon si Lisa Tanas na mukhang basahang punong-puno ng tae ang itsura. Yang buwaka ng inang Lisa Marcos na yan, na mula kuko hanggang utak niyang durog-durog na. Diba? Dapat pagbayarin yan sa nangyayari sa inyo. Lahat na nangyayari dito, ang kagagawan si Lisa Marcos. Si Lisa Tanas na kidnapper. Pumunta siya sa London, nagdrama-drama siya doon, mag-certificate. Kasama niya yung kanyang kapwa niya kidnapper na nag-facilitate ng pag-kidnap sa 2 minor de edad sa Turkey. Yung ambassador dyan na si Teddy Boy Locsin Jr. at ang kanyang asawang si Maria Lourdes Barcelon. Kakasabwat yan ni Lisa Marcos para i-extract ang 2 bata sa Turkey.